Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa i-upload kong mga videos. Magaganda palagi ang i-upload kong mga videos. Nakakapagbigay ng kaalaman at edukasyon sa lahat. Marami kayong matututunan dito. Don't miss it. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kasong dinisyunan ng Korte Suprema tungkol sa mga loan shark o isang taong naniningil ng napakalaking halaga para sa pagpapahiram ng pera sa isang tao. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang sobrang-sobra, hindi makatarungang rate ng interes sa pautang. Habang ang mga partido sa isang kasunduan sa pautang ay maaaring umalis mula sa legal na rate ng interes, ang anumang paglihis mula doon ay dapat na makatwiran at patas. Ito ang naging desisyon ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa pamamagitan ni Associate Justice Mario Lopez, na itinanggi ang petition for review sa certiorari na inihain ng Manila Credit Corporation, MCC. Hinamon ng petisyon ang mga desisyon ng Court of Appeals CA, na nagpatibay sa hatol ng Regional Trial Court, RTC, na nagdedeklara ng interest rates na ipinataw ng MCC kina Ramon Vairo Omal at Anita Vairo Omal, collectively, spouses Vairo Omal, walang bisa dahil sa pagiging sobrang-sobra at walang konsensya. Ang mag-asawang Vairo Omal ay nakakuha ng loan mula sa MCC noong 2009 sa ilalim ng Promissory Note No. 7,155 sa halagang 467,000 pesos na babayaran sa loob ng 60 buwan, na may interest rate na 23.36% kada taon at sinigurado ng real estate mortgage sa ari-arian ni Ramon sa Parañaque City. Nang maglaon ay humiling sila ng restructuring ng pautang, na nagresulta sa pagpapatupad ng pangalawang Promissory Note No. 8,351 sa halagang FAP 475,840 na babayaran sa loob ng 84 na buwan sa 24.99% na interes kada taon. Ang restructured na halaga ay kumakatawan sa hindi nabayarang balanse sa Promissory Note 7,155, kasama ang mga interes at multa. Nang mabigo si spouses Vairo Omal na gumawa ng mga napapanahong autorisasyon, hiniling ng MCC ang buong pagbabayad ng hindi pa nababayarang obligasyon na 549,029.69 pesos noong ika-15 ng Oktubre taong 2016. Gayunpaman, sinabi ng mag-asawa na nabayaran na nila ang kabuuang 1,175,638.12 pesos at sa gayon ay humingi ng recomputation, ngunit hindi pinansin ng MCC. Pagkatapos ay nagpatuloy ang MCC sa extrajudicial foreclosure ng real estate mortgage, na nagudyok sa spouses Vairo Omal na maghain ng reklamo sa RTC para sa deklarasyon ng nullity ng real estate mortgage, gayon din ang rate ng interes at iba pang mga singil para sa pagiging unconscionable, makasalanan, at immoral. Nagtalo ang mag-asawa na ang kanilang obligasyon sa pautang ay ganap ng nabayaran, kung hindi sila nabigyan ng 36% per annum effective interest rate at iba pang mga singil na inaangkin nilang palihim na ipinataw ng MCC. Samantala, ang MCC ay idineklara ang pinakamataas na bidder sa foreclosure sale, at, sa paglipas ng panahon ng pagtobos ang titulo sa nakasangla na ari-arian ay pinagsama-sama sa pangalan ng MCC. Ang RTC ay nagsagawa ng desisyon na pabor sa asawa Vairo Omal, na nagdeklarang walang bisa ang Promissory Note 8,351 at ang mga interes na pinagsama ng MCC sa Promissory Note 7,155 dahil sa pagiging labis. Sa gayon, pinahintulutan ang mag-asawa na makabawi mula sa sobrang bayad sa MCC sa halagang 417,859.58 pesos. Iniutos din ng RTC na kanselahin ang titulo sa pangalan ng MCC, at ibinalik ang titulo ni Ramon. Ang RTC ay pinagtibay ng CA, kaya't ang pagdulog ng MCC sa korte. Sa pagresolba sa petisyon ng MCC, binigyang diin ng korte na habang ang mga partido sa isang kontrata ay malayang sumang-ayon sa mga itinatadana, tuntunin, at kondisyon na maaaring sa tingin nila ay maginhawa, ang mga ito ay hindi dapat sumasalungat sa batas, moralidad, mabuting kaugalian, kaayusan ng publiko, o patakarang pampubliko. Dagdag pa, sa ilalim ng Artikulo 1409 ng Civil Code,
ang mga naturang kontrata na salungat sa moral ay wala at walang bisa sa simula. Sa mga kasunduan sa pautang, lalo na, habang ang mga partido sa pagkontrata ay maaaring umalis mula sa legal na rate ng interes, ang anumang paglihis mula doon ay dapat na makatwiran at patas. Kung ang itinalagang interes para sa isang pautang ay higit sa 2 beses ang umiiral na legal na rate ng interes, ito ay para sa pinagkakautangan upang patunayan na ang rate na ito ay makatwiran sa ilalim ng umiiral na mga kondisyon ng merkado, gaganapin ang korte. Idinagdag ng korte na bagamat epektibong inalis ng Bangko Sentral ng Pilipinas Circular No. 905-82 ang mga kisame sa interes na itinakda sa ilalim ng usury law, ang mga nagpapahiram ay hindi maaaring magpataw ng mga rate ng interes na magpapaalipin sa mga nanghihiram o magpapadurog ng kanilang mga ari-arian. Sa pag-uulit ng desisyon nito noong 2021 sa Megalopolis Properties, Inc. versus the New Lending Corporation, sinabi ng korte na habang walang numerical limit sa consonability, ang rate na 3% kada buwan o 36% kada taon ay 3 beses na mas mataas kaysa sa 12% legal na rate ng interes, at sa makatuwid ay sobra-sobra at walang konsensya. Idinagdag ng korte na ang pagpapayag ng may utang sa pag-aakala ng isang walang konsensya na rate ng interes ay hindi mahalaga sa bisa nito. Sa paglalapat ng nabanggit sa kasalukuyang kaso, pinasyahan ng korte na ang 3% bawat buwan o 36% bawat taon na na ipinataw ng MCC sa mga asawa na Viro Omal ay hindi maituturing na makatwiran. Ito ay hindi katanggap-tanggap lalo na sa kasong ito kung saan ang ay sinisingil sa itaas ng itinakdang 23.36% bawat taon na interes sa pananalapi at ang mga parusa ng 1/10 ng 1% bawat araw at 1.5% bawat buwan. Pinagsama-sama buwan-buwan ang pamamaraan ng MCC ay lumaki ng husto ang principal loan amount of 467,000 pesos, na nanlilinlang sa mag-asawa sa patuloy na pagbabayad sa paniniwalang tumataas ang kanilang balanse dahil sa ilang mga naantalang pagbabayad. Napag-alaman din ng korte na labis ang itinakda na rate ng interes na 23.36% bawat taon at ang karagdagang 1/10 ng 1% bawat araw at 1.5% bawat buwan na parusa sa ilalim ng Promissory Note 7155, na lahat ng pinagsama-samang buwanang ay 42% bawat taon. Ang nasabing unconscionable interest rate ay kaya napawalang bisa at itinuring na hindi nakasulat sa kontrata ng pautang. Dahil binibigyang kapangyarihan ng korte na patas na bawasan ang mga parusa na sisingilan sa mag-asawang Viro Omal, lalo na kung isa sa alang-alang ang malalaking bayad na nagawa na, iniutos ng korte ang pagbabawas ng mga itinakdang rate ng interes at mga parusa sa naaangkop na 12% kada taon na legal na interes. Napansin ng korte, gayunpaman, na dahil ang obligasyon na bayaran ang prinsipal ay hiwalay sa walang bisa na interes at mga singil, ang kontrata ng loan sa pagitan ng MCC at ng mga asawa Viro Omal ay nananatili pa rin, na ang lamang at ang mga itinalagang rate ng interes at mga parusa ay idineklara na walang bisa. Tungkol sa bisa ng ikalawang promissory note, pinaniwalaan ng korte na ang parehong ay dapat na ipawalang bisa dahil sa kawalan ng pagsasaalang-alang dahil ito ay isinagawa lamang ng mga mag-asawa upang masakop ang dapat na, hindi nabayarang balanse, sa promissory note 7,155. Binago din ng korte ang halaga ng overpayment upang masakop hindi lamang ang mga pagbabayad na ginawa sa promissory note 8,351 kundi ang sobrang bayad sa promissory note 7,155 na nagkakahalaga ng 203,532.47 pesos na may legal na interes na 6% kada taon mula sa petsa ng paghahain ng reklamo, hanggang sa finality. Sa wakas, pinasyahan ng korte na ang pagreremate ng mortgage sa real estate ay dapat ding mapawalang bisa dahil ang pangunahing obligasyon ng mag-asawang Viro Omal ay napatay na sa pamamagitan ng kanilang buong pagbabayad, na automatikong nagwawakas sa mortgage ng real estate. Ang titulong ibinigay sa pangalan ng MCC ay walang bisa din, at ang titulo sa pangalan ni Ramon ay maayos na naibalik. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.